chase the night, wanna dance to the light. Hello mga kabayan, mga kalingap, mga kabisnes kapapi, magandang buhay po, Annalisa Reality Vlog. Ngayon po yung re-reactionan ko, ito po yung dati pa, nagbibigay na ako ng aking opinion, sariling reaction, mga a year ago na rin, ang nakalipas. So kanina po kasi hindi ko inaasahan, biglang nag-flash siya dun sa aking screen, dumaan sa aking notification at hindi ko po ito na paliligtasin pa kasi nagulat po ako sa aking nabasa na may mga pulis. Hinuli siya ng mga pulis. So bago ko ituloy kung sino man yon, maraming salamat po ang tumayo subscribers. Welcome po sa aking munting kubo. Salamat po sa pagsuporta ninyo sa akin. Mga silent viewers, mga commenters, mga nagla-like, thumbs up, nag-share, mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. So yun nga, kilala nyo na po si Daddy Frankie. Diba? Nanonood din po ako sa kanyang mga vlog, dati pa, hanggang ngayon, pa silip-silip. At ito, mayroon siyang pinuntahan na isang barangay na sinundan siya ng mga pulis. Pinuntahan siya. Mayroong nag-report sa kanya, itinawag sa 911. Ito ho, shoutout po kay Daddy Frankie. Daddy Frankie, kumuha po ako ng iyong clip o video doon sa iyong upload para meron pa akong resibo. Gusto ko rin ma-share ito sa ating mga kababayan na nakasuporta po sa inyo. Kasi ako talaga, nung una ko itong nakita, parang nablangko ako. Ano nangyari kay Daddy Frankie? Bakit may mga pulis? Bakit hinuli siya? Yung mga ganun na reaction ba? So ito po yung mga kalingap, kababayan, kapisis, kapapi. So kilala nyo naman ho si Daddy Frankie. Isa rin po siya sa charity vlogger. Si Daddy Frankie na mention niya si Kuya Bal. So ito po, panoorin ho muna natin. Kasi yung sa ganyo kasi may nag-report sa amin. Opo. So suspicious kasi bibihira kasi may pumasok ng ganyang sasakyan dito. Opo. Maliban lang sa mga may kaya rito. Opo. So hindi siya pamilyar kaya tinawag sa amin sa 911. Ang concerned citizens. Opo. Kaya nag-respond lang po kami, no? Opo. Wala pong ganyo na, wala pong trabaho lang po, ha? Yes po, walang problema. Huwag niyong masamahin. As a part of the job being a police officer. Okay, sir. Nakita naman namin po na maganda naman po yung intention. Salamat, sir. Sino po yung pinaka-in-charge po sa inyo? Pangalan? Daddy Frankie po. Daddy Frankie. Kinot mo, driver license mo? Akin po ng driver license nyo? Yung pinaka-in-charge mo? Yung driver ko na lang. Sige. Driver license nyo. Please, kayo po sana mas maganda, sir. Kunin mo yung bag ko, nandiyo yung wallet ko. Sir, huwag nyo pong walang problema yan, sir. Mabuti nga po yan at for security ng ating mga kabarangay, kababayan. Yan. At saka para maging maayos din. Actually, pwede nyo tanungin sa mga tao dito kasi nakaraang linggo, nagpunta na kami rito. Hindi namin naabutan yung bata, kaya ngayon kami nakabalik. So, we were morally advised po sa inyo kung mayroon po kayo sana ng ganitong mga activity kasi first and foremost, di po kayo taga rito, makipag-coordinate po tayo sa barangay. Para kahit paano po yung barangay natin, alam nila kung sino may mga bisita rito. Sige, sir. Pati yung mga police hindi sila maaalarma. Yun lang po. Walang problema, sir. Everything is the proper procedure para makaiwas tayo sa anumang report kasi parang ganito. May concerned citizen na tumawag. So, yung report, hindi siya klaro. And yet, we find out, maganda naman po pala yung intention nila. And ang problema lang natin, hindi kayo taga rito without proper coordination sa barangay. So, for that matter, wala naman problema doon. Salamat pa rin po at nakusap po namin kayo ng ayos. Yes, sir. Pahawak, bro. Kunin ko lang yung wallet ko dyan. Kita ko sa tagil. Walang problema. Walang. Yes, sir. Sanay na po tayo dyan, sir. Nakakarating po kami hanggang Iloilo, Capiz, Aklan. Sanay na po tayo dyan. Totoong may nangyari dito na nagpa-vlog. Yes. Walang problema. Sabi namin si Daddy Frankie po. From Malasigi. Yes, sir. And then, sir, naka-record po ito. Okay lang? Napasama? Wala namang problema. Ayun, thank you so much. At least alam nyo rin po. Tsaka okay lang ba magpa-picture na rin ako sa inyo, samantalahin ko na lang. Wala kang problema. Ayun. Sige po.
Search nyo lang din po yung Daddy Frankie, makita nyo yung advocacy namin. Mapanood namin sa YouTube. Ayun, thank you so much. Sige, guys, picturean nyo naman ako, pa-picture ako kay Sir. Usog lang. Sir, bilang. Dito pa. 1, 2, 3. Okay po, thank you po. Salamat sir ha, thank you po. Sige po. Sir, thank you so much po. Sige kuya. Salamat. Mabuyagi na. Thank you sir, Salamat. Sir, salamat po. Thank you. Sir, thank you sir. Naging suspicious tuloy yung puting van eh. Kasi naka-pick up kasi kami lagi, kaya nang bandala namin ngayon. Sige po, salamat po. Thank you sir. Salamat. So yun mga kababayan, si Daddy Frankie, pagkatapos niya mamigay, nagbigay siya ng cash noon 5,000, pinaghati-hati doon sa mga tao na nandun sa paligid. At may dumating na mga pulis. Ayon sa pulis nga, yun, banggit niya dyan na mayroon daw tumawag sa 911 at mayroon daw doong sasakyan, yung van. Pinaghinalaan yung puting van. Alam naman na natin pag puti na van, nakakatakot, no? So, mayroon daw nag-report na concerned citizen, tinawag nga doon sa 911. Pero, habang nag-uusap doon, dumating na yung pulis, no? Nabanggit ni Daddy Frankie na before pa noon, nanggaling na sila dyan sa lugar na yan, a week ago. Kumbaga bumalik lang sila. Ang nakapagtataka, sino yung tumawag na concerned citizen? Kung nung nakaraang linggo, nanggaling na dyan sila Daddy Frankie, bakit itinawag niya doon? Bakit tumawag pa sila ng pulis? Hindi ba nila nakilala si Daddy Frankie? Ano kaya ang nangyari, Or dyan nga sa comment section, sabi nga nila, dami talagang inggit. Imposibleng hindi kilala si Daddy Frankie na, galing na doon. At saka, ang daming tao, kilala siya, nanonood sa kanya, charity vlogger. Diba? Ang hirap talaga, may mga tao talaga na imbis na sumuporta, gagawang ka ng, katulad yan, i-report ka sa pulis. Hindi mo na inalam ang sitwasyon. Siguro naman napapanood niya, kung nandoon siya, kung sir citizen, nandoon siya sa area, alam niya na, nagbibigay si Daddy Frankie, tumutulong. Kasi yung mga nandoon, doon sa video na yon, yung mga tao, may mga nanay, may mga anak. Ang narinig ko kasi doon, before yun, kasi nag-cut na lang ako, yung sa kabuuan ng video, ang sabi doon mga tao, ang inabutan ni Daddy Frankie ng 5,000 na pinabibili niya ng bigas at maghati-hati na lang yung mga tao doon, ay mga dayo lang, hindi sila taga roon. Mismo, syempre sumalubong kay Daddy Frankie, wala na siyang chance na lumayo pa o anuman. So, kung sino yung nasa harapan niya, yun na lang ang binigyan. Baka mamaya yung mismong taga-riyan sa lugar na iyan ang nagreklamo. Kasi, kumbaga, imbis na sila yung tulungan, yung mga dayo ang natulungan ni Daddy Frankie. Diba? Pero ang advice ng pulis naman, sabi, okay naman ang ng pulis, sabi nung humarap kay Daddy Frankie, kinuhaan nga siya ng identification, nabigyan naman ng ID. Tama rin naman ang sabi na pag ganyang may mga lakad na pupunta ng mga barangay, dayo, makipag-coordinate talaga sa chairman, sa barangay chairman, doon sa kung sino yung in charge doon para maprotektahan din sila. Yun naman, tama naman yun Para ligtas din. Katulad niyan, dinomo. Akala ko talaga huhulihin siya. Huhulihin si Daddy Frankie. Sabi ko, kasalanan? Nag-isip din ako noon. Grabe. Tumutulong na nga, hulihin pa. So, napahiya ang mga pulis kasi nung nalaman nung isa, yung kaharap, hindi niya kilala si Daddy Frankie, hindi yun nanonood. Pero yung nandun sa likod na isang pulis, nung sinabi ni Daddy Frankie na tingnan na lang doon sa channel nga niya, yung Daddy Frankie, yung mga ginagawa nila, sabi ng pulis, nanonood nga daw siya. O di napahiya ngayon yung isa. Diba? Di dapat sana, inalam muna nila. Pero at least okay na rin yun. A lesson learned para kay Daddy Frankie. Magpag-coordinate talaga sa barangay para hindi sila pagkamalan na nangunguha ng bata kasi puting van ang dala nila. Ayon sa kanya, hindi naman daw dati yung nang dinadala nila isang sasakyan. Pero syempre, pag puting van talaga, kahit sino matatakot ka na.
Diba? Alam na natin yan eh. Ang hirap bumili ng puting van. Daddy Frankie, bakit kasi puti ang binili mo? Dapat ang dami namang kulay eh. Or pwede naman lagyan niya na Daddy Frankie. Wala siguro naka-label yun eh. Yung bagong van nila. So yun lang sa akin. Good luck sa'yo Daddy Frankie. God bless. God bless po. Ingat kayo palagi. Akala ko talaga napupusasan na kayo. At iniisip ko din kinuha yung kanyang backpack ni Daddy Frankie para makuha yung kanyang identification, yung ID dun sa wallet. Tinitingnan ko baka sabihin ng pulis baka mamaya kumuha ito ng yung bangbang. Kasi tumalikod si Daddy Frankie. Diba? Tumalikod siya. So ayun. Hindi po yun prank. Totoo po na may dumating talaga na pulis. No, mga kababayan. At kahit si Daddy Frankie siguro kinabahan din siya. Grabe talaga yung nag-report na yun, Hindi niya inisip. Pero siguro dahil din lang sa concern, hindi natin alam kung ano yung nasa puso niya, concern siya doon sa nila, sa lugar nila. Pero, imposible. Malaking question mark sa akin. Imposible, hindi niya makilala si Daddy Frankie kung sino man yung tumawag na yun. Nandun lang yun sa area, malapit lang yun. Kasi, nakita niya Diba? Nakita niya. Tumawag siya Paano niya malalaman na mayroong ganang tao doon kung hindi niya wala siya around dyan sa crowd, diba? Baka nainggit lang siguro. So, yun lang yung sa akin, mga kababayan, kalingap, kabisnes, kapapi. Gagawa po ako ng isa pang reaksyon. Siningit ko lang po ito kay Daddy Frankie. At shoutout po, support natin sila Kuya Bal Santos Matubang. Ate Edna Vlogs, Kalingap Project, Tapia Matubang, Kabisnes Official, Papa Dance TV, Mrs. KB Official, mga Kabisnes Family Channel po nila Pinuno, then mga kasamahan ko mga reactors sa Kabisnes Official at saka sa Kalingap po mga karepa reactors, Kalingap Partner, support po natin. And shoutout po sa inyong lahat na lagi nakasuporta sa akin. Nandyan po sa akin Community Spotlight. So wala munang individual shoutout. Alam niyo na po kung sino kayo lagi na rin nakasuporta sa akin. God bless po. Gawa pa ako ng isa. Upload ko lang to. To God be the glory.